Ito ang kwento ng isang tanyag na sniper na kayang tumira ng target mula sa napakalayong distansya kahit pa hindi niya nakikita ang kanyang pinupuntirya. Ngunit bago siya naging ganito, isa lamang siyang simpleng guro ng matematika na namumuhay ng payapa at malayo sa gulo ng digmaan. Ayaw na ayaw niya sa baril at karahasan. Sa isang maliit na baryo sa Ukraine, may isang munting bahay kung saan nakatira si Mykola at ang kanyang asawang si Nastya. Tahimik at masaya ang kanilang buhay. Si Nastya ay mahilig sa sining, gumuguhit at umuukit ng mga kahoy na rebulto. Si Mykola naman ay nagtuturo ng matematika sa mga bata sa kalapit na paaralan at kilala siya bilang mabait at matiyagang guro. Karamihan sa kanyang mga estudyante ay humahanga sa kanya, maliban sa isang batang si Avon. Si Avon ay mayabang at palaging nanggugulo sa klase. Dahil galing siya sa mayamang pamilya, minamaliit niya si Mykola, pinagtatawanan ng damit nito at itsura. Araw-araw niya itong pinipikon, umaasang mapipikon ang guro at mapagbuhatan siya ng kamay upang masumbong niya ito. Ngunit hindi ganon si Mykola. Mahinahon siya at hindi nagpapadala sa galit. Pinipili niyang manahimik at ituloy ang kanyang tungkulin bilang guro. Wala silang telebisyon sa bahay kaya hindi agad nalalaman ni Mykola ang mga nangyayari sa paligid. Ngunit isang araw sa paaralan, napanood niya sa TV ang balita. Sinimulan na ng Russia ang pag-atake sa Ukraine at maraming sundalo ang nasawi habang unti-unting nasasakop ang ilang lugar. Kinagabihan pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang masayang balita. Buntis si Nastya. Para kay Mykola, ito ang pinakamagandang balitang natanggap niya. Buong puso nilang ipinagdiwang ang bagong yugto ng kanilang buhay. Kinabukasan, maaga siyang umalis patungong paaralan. Sa daan napansin niya ang dalawang sundalong may kakaibang uniforme. Hindi iyong katulad ng sa mga sundalong Ukrainian. Saglit siyang nagtaka, ngunit pinaniwalaan niyang baka nagbago lang ang uniforme kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Pagdating sa paaralan, wala siyang nadatnang estudyante. Tahimik at bakante ang buong lugar. Kinabahan siya nang buksan niya ang TV. Doon niya nalaman ang katotohanan, pumasok na ang mga sundalong Ruso sa kanilang lugar. Agad niyang naalala ang kanyang asawa. Sumakay siya sa bisikleta at mabilis na umuwi. Ngunit pagdating niya, isang bangungot ang bumungad sa kanya. Sinubugbog ng dalawang sundalong Ruso si Nastya. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Mykola ang mga ito upang iligtas ang kanyang asawa, ngunit siya man ay pinagbuhatan ng kamay. Nagmakaawa siya, sinabing buntis ang kanyang asawa, ngunit tila bingi ang mga sundalo. Matapos halughugin ang bahay at walang makitang pakinabang, sinunog nila ito at tumalikod. Ngunit sa galit at desperasyon, pumulot si Nastya ng bato at inatake ang mga sundalo. Dahil dito, binaril siya ng walang pag-aatubili. Bumagsak si Nastya sa lupa, wala ng buhay. Parang gumuho ang mundo ni Mykola. Gumapang siya patungo sa kanyang asawa, niyakap ito at umiyak ng buong sakit. Nawalan siya ng lahat sa isang iglap, ang kanyang asawa, ang kanilang anak, at ang kanilang tahanan. Ilang oras ang lumipas, dumating ang dalawang sundalong Ukrainian. Tinulungan nila si Mykola at inalo siya. Sama-sama nilang inilibing si Nastya. Ngunit kasabay ng paglibing, isinilang sa puso ni Mykola ang matinding paghihiganti. Hindi niya mapapatawad ang nangyari. Nangako siyang babawi siya kahit ano pa ang kapalit. Nakiusap siya sa mga sundalo na isama siya. Gusto niyang sumali sa hukbo. Dinala siya sa base militar ngunit hindi agad siya tinanggap. Pinaghinalaan siyang espiya. Ngunit nang marinig ng opisyal ang kanyang kwento, nagbago ang isip nito at binigyan siya ng pagkakataon. Nagsimula ang kanyang pagsasanay at doon niya naranasan ang hirap. Wala siyang alam sa baril. Habang ang iba ay bihasa na, siya ay nahuhuli. Ngunit hindi siya sumuko. Isang gabi sinabi niyang gusto niyang tawagin bilang Raven. Pinagtawanan siya, ngunit hindi siya nagpatinag. Patuloy siyang nagsanay kahit gabi na. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nag-iensayo. Dumating ang araw na kailangan ng mga sniper. Nagboluntaryo siya kahit tutol ang iba. Sinubok siya. Pinagawa siyang buuin ang rifle sa loob ng maikling oras. Piniringan niya ang sarili at nagtagumpay. Namangha ang lahat. Doon nagsimula ang kanyang pag-angat. Sa sniper training, luma ang baril na ibinigay sa kanya. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino sa matematika upang maging mas mahusay. Sa isang pagsubok sa gabi, kung saan ang target ay makikita lamang sa liwanag ng flare, lahat ay pumalya. Ngunit si Mykola ay naghintay, tinansya ang distansya, at pinaputok ang bala sa tamang oras, tumama ito ng eksakto. Doon niya nakuha ang pangalang Raven. Lumipas ang panahon at naging ganap siyang sniper.
Sa kanyang unang misyon, matagumpay nilang napabagsak ang mga kalaban. Ngunit kapalit nito, may mga kasamahan siyang hindi na nakabalik. Kalauna, nalaman niyang may isang kilalang Russian sniper na pumapatay sa kanilang hanay. Matagumpay na natapos ang unang operasyon. Pagbalik nila sa kampo, napansin ni Marcus na marami sa kanyang mga kasamahan ang hindi na nakauwi. Kinabahan siya at agad nagtanong kung nasaan ang iba. Ipinaliwanag sa kanya na ipinadala ang mga ito sa panibagong misyon. Kinabukasan dumating ang masamang balita, marami sa kanila ang nasawi. Lahat ay pinaslang ng isang kilalang sniper mula sa kalaban. Ang pangalan nito ay Victor, isang alamat pagdating sa pagtira. Lumipas ang ilang araw at muling ipinadala si Marcus sa panibagong gawain kasama ang kanyang grupo. Pagdating sa lugar, naglatag sila ng mga pampasabog at maingat na pumuwesto. Hindi nagtagal, dumating ang kalaban. Sa gitna nila, napansin ni Marcus ang isang pamilyar na mukha, si Leo, ang dati niyang estudyante na madalas niyang pagalitan noon. Ngayon, isa na itong sundalo ng kalaban. Nang ibigay ng kanilang pinuno ang utos na umatake, sandaling nag-alinlangan si Marcus. Ayaw niyang siya mismo ang pumatay sa dating estudyante. Ngunit nanaigang tungkulin, pinasabog niya ang nakakandang pampasabog. Bumaligaw-ngaw ang malakas na pagsabog at bumagsak ang lahat ng kalaban kasama si Leo. Pagkatapos ng laban, kinompronta siya ng pinuno kung bakit siya nagatubili. Inamin ni Marcus ang dahilan. Ngunit sinabi sa kanya ng pinuno na sa digmaan, walang guro o estudyante, tanging magkalaban lamang. Nagpatuloy ang mga misyon at lalo pang tumibay ang tiwala ng pinuno kay Marcus. Isang gabi, nagkwento ang pinuno tungkol sa kanyang pamilya. Hindi alam ng kanyang mga anak ang tunay niyang trabaho. Dahil dito, ibinahagi rin ni Marcus ang kanyang sugat sa puso kung paano pinatay ng kalaban ang kanyang asawa. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, ngunit inalalayan siya ng kanyang pinuno. Sa sumunod na misyon, nakapwesto sila sa isang lugar kung saan inaasahang dadaan ang kalaban. Habang nagbabantay, nakita ni Marcus ang isang lalaki, ang mismong pumatay sa kanyang asawa. Nasa kanyang tutok ito. Humingi siya ng pahintulot na paputok, ngunit hindi siya pinayagan. Pilit niyang kinontrol ang sarili, ngunit sa galit at sakit, hindi na siya nakatiis. Pinaputukan niya ang target at agad itong bumagsak. Ngunit dahil dito, nabunyag ang kanilang kinaroroonan. Biglang lumala ang sitwasyon ng mapagtanto, nilang naroon din si Victor, ang pinakamahusay na sniper ng kalaban. Bago pa nila matunton ang posisyon nito, isang putok ang umalingaw-ngaw at bumagsak ang kanilang pinuno. Nanginig si Marcus sa nangyari. Dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos, nawala ang kanyang pinuno. Nagsimula ang matinding sakit, kaya napilitan siyang umatras habang dala ang pangkal nito. Pagbalik sa kampo, lubos siyang nabigatan sa kanyang pagkakamali. Doon siya nanumpa. Hahanapin niya si Victor at ipaghihiganti ang lahat. Hindi nagtagal, muling ipinadala si Marcus sa isang misyon laban sa mga sniper. Isa-isa niyang napatumba ang mga ito. Pagbalik niya, nalaman nilang natukoy na ang lokasyon ni Victor. Gumawa sila ng plano, haharapin nila ito gamit ang dalawang grupo upang lituhin ang kalaban habang lihim na papasok si Marcus. Sa aktwal na operasyon, matagumpay silang nakapwesto. Tahimik na pumasok si Marcus sa gusali at tinanggal ang mga bantay. Habang abala ang kalaban sa labas, unti-unti siyang lumapit sa kinaroroonan ni Victor. Nang mapansin ni Victor ang kakaibang galaw, huli na ang lahat. Bigla siyang inatake ni Marcus at sa isang mabilis na galaw, tinapos ang kanyang buhay. Hindi pa doon natapos, may ilan pang kalaban sa loob, ngunit mabilis silang naliko. Nang dumating ang mga karagdagang puwersa ng kalaban, sinalubong sila ng mga nakahandang sundalo ni Marcus at isa-isa silang pinabagsak. Matapos ang lahat, bumalik si Marcus sa puntod ng kanyang asawa. Tahimik siyang tumayo roon, dala ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang natupad na niya ang kanyang pangako. Sa kanyang pagtalikod, isa lang ang nasa isip niya. Magpapatuloy siya, hindi para sa galit, kundi para sa kanyang bayan hanggang sa huli niyang hininga.